Akala ni Sofia, isang simpleng gawa ng kabutihan lang ang pag-aalok niya ng tulong sa isang lalaking may daladalang sanggol sa ulan. Pero kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang lalaking iyon, nakasuot na magarang suit, nakatayo sa harap ng lahat. Ang bagong CEO ng kumpanya nila. At ang tingin nito sa kanya, hindi niya makakalimutan. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Hindi yung tipong ambon-ambon lang na kayang pagtakpan ng payong, kundi yung uri ng ulan na para bang galit na galit ang langit sa mundo. Si Sofia ay nagmamadaling maglakad mula sa convenience store pauwi sa kanyang maliit na apartment. Basa na ang kanyang mga balikat kahit nakasuot siya ng jacket. At ang plastic bag na puno ng instant noodles at itlog ay nanginginig sa kanyang mga kamay dahil sa lamig. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang assistant sa isang advertising company sa Makati. Hindi malaki ang sahod, pero sapat na para sa renta, pagkain, at paminsan-minsang padala sa kanyang nanay sa probinsya. Walang asawa, walang boyfriend, walang komplikadong buhay. Tahimik lang. Simple. Ganoon ang gusto niya. Pero habang naglalakad siya sa madilim na kalye, patungo sa kanyang building, narinig niya ang isang ingay na kakaiba. Parang iyak ng sanggol. Tumigil siya, nakinig ng mabuti. Nga, iyak iyon. Malakas, desperado, gutom na gutom. Lumingon siya at nakita ang isang figura sa ilalim ng waiting shed. Isang lalaki, bata pa, mga early 30s siguro, nakaupo sa semento habang buhat-buhat ang isang sanggol na nakabalot sa manipis na kumo. Walang payong. Basa silang dalawa. Ang lalaki ay tahimik lang, pero ang mukha niya ay puno ng pagod, ng kawalan ng pag-asa. Hindi dapat makialam si Sofia. Alam niya iyon. Sa Maynila, maraming ganito. Maraming taong nangangailangan. Hindi niya kayang tulungan lahat. Pero may kung ano sa eksena na iyon, ang paraan ng pagkakayakap ng lalaki sa sanggol, ang pagtili ng bata, ang katahimikan ng lalaki na para bang wala na siyang lakas pang umiyak, na pumipigil sa kanya na lumakad palayo. Lumapit siya. "Excuse me, kuya. Okay lang ba kayo?" Nag-angat ng tingin ang lalaki. Mapupungay ang mga mata, may mga eyebags, pero may kakaibang ginhawa sa mukha niya. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, kutis moreno. Gwapong-gwapo sana, kung hindi lang halatang pagod na pagod. Opo. Pasensya na sa ingay, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko mapahinto ang anak ko. Gutom na siya. Walang gatas, tanong ni Sofia. Umiling ang lalaki. Nakita ni Sofia ang maliit na bag sa tabi nito. Luma, kupas, halos walang laman. Naubos na kanina pa. Wala pa akong pera ngayon. Tumingin si Sofia sa sanggol. Mga 6 na buwan siguro, babae, mapupula ang mukha sa kakaiyak. Nakasuot ng unisi na halatang nilabhan ng paulit-ulit, kupas na ang kulay. "Nasaan ang asawa niyo?" tanong niya, pero agad niyang pinagsisihan. Baka masakit tanungin. Ngumiti ng mapait ang lalaki. "Wala na po. Umalis. Noong ipanganak itong si Bella." Hinaplos niya ang ulo ng sanggol. 2 taon na kaming mag-isa. 2 taon. Ang batang ito ay 2 taon na. Ang liit pa rin. Baka malnourished. Anong nangyari? Bakit kayo nandito sa kalye? Tanong ni Sofia. Huminga ng malalim ang lalaki. Nagtratrabaho po ako sa construction. Pero naaksidente ako last week. Nahulog, nasugatan ang braso. Ipinakita niya ang kanyang kaliwang braso na nakabalot sa telang mukhang improvisado lang. Hindi muna ako makapagtrabaho. Ang renta sa apartment, hindi ko nabayaran. Pinalayas kami kaninang hapon. Naghanap ako ng shelter, pero puno raw. Bukas na lang daw kami bumalik. Napalunok si Sofia. Bukas. Kailangan nilang matulog dito sa kalye ngayong gabi. Sa ulan. Kasama ang sanggol. Tumingin siya sa malayo, sa kanyang apartment building. Maliit lang ang unit niya. Studio type. Pero may kama, may tubig, may kaunting pagkain. May bubong. Tara na, sabi niya bago pa man siya makapag-isip ng maayos. Napakunot noo ang lalaki. Sa apartment ko. Punta kayo. May gatas ako, natirang formula ng pamangkin ko. Pwede niyong gamitin. At least makatulog kayo sa maayos ngayong gabi. Umiling ang lalaki. Hindi po. Salamat, pero ayaw ko pong mambulabog. Hindi ko kayo kilala, hindi niyo ako kilala. Exactly, putol ni Sofia. Hindi tayo magkakilala. Kaya walang utang na loob, walang komplikasyon. Tulong lang. Isang gabi lang. Bukas, umalis na kayo. Deal. Tumingin sa kanya ang lalaki ng matagal. May luha sa gilid ng mga mata nito. Bakit nyo gagawin ito? Ngumiti si Sofia. Kasi umulan.
At gutom ang anak nyo. Saka, may extra akong kumot. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Tumango na lang siya, at tumayo, dala-dala ang umiiyak na si Bella. Ang apartment ni Sofia ay nasa ika-4 na palapag. Walang elevator. Umakyat silang tatlo, tahimik, tanging tunog lang ay ang yapak nila at ang hikbi na ni Bella. Pagpasok, nagsorry agad si Sofia. Maliit lang. At magulo. Pero hindi mukhang nandidiri ang lalaki. Sa halip, para bang nadismaya siya. Ang linis, sabi niya. Mas malaki pa rito sa dati naming tinutuluyan. Nagtimpla agad si Sofia ng gatas. Buti na lang talaga at may natirang formula mula noong bumisita ang kapatid niya, kasama ang sanggol nitong ana. Iniabot niya sa lalaki ang bote. Kinuha ito ng maingat ng lalaki at isinubo kay Bella. Instant ang katahimikan. Tumigil ang iyak. Sumususo na ang bata, desperado, sabik. Salamat, bulong ng lalaki. Salamat talaga. Ako nga pala si Miguel. Miguel Romero. At ito si Bella. Sofia. Sofia Delgado, tugon niya. Naupo si Miguel sa sahig. Ayaw umupo sa couch kahit inaalok ni Sofia. Basa pa ako, sabi niya. Pero pinatuyo muna ni Sofia si Bella gamit ang kanyang tuwalya. At ibinigay ang malinis na shirt niya para kay Miguel. Para lang sa inyo. Malaki ito, pambabae pero oversize. Pwede nyo na yan. Nag-atubili si Miguel, pero tumanggap din. Pumasok siya sa banyo para magpali. Nang lumabas siya, nakita ni Sofia ang tunay niyang hitsura. Matangkad, payat pero matipuno. Mukhang sanay sa mabigat na trabaho. Ang mga kamay niya ay magaspang, puno ng kalyo. Habang natutulog na si Bella sa unan, nag-usap silang dalawa. Kwentuhan. Hindi naman sa pilitan, kusa lang, dahil pareho silang hindi makatulog. Paano niyo napapalaki si Bella mag-isa? Tanong ni Sofia. Ngumiti si Miguel, pagod pero sincere. Hindi ko rin alam. Basta ginagawa ko lang araw-araw. Ginigising ko siya, pinapakain, binibabi ko habang nagtatrabaho. May kaibigan ako sa site na tumutulong mag-alaga. Tapos uyan, ligo, tulog. Paulit-ulit. Walang ibang choice. Hindi kayo nag-away ng asawa niyo. Umiling siya. Girlfriend lang po siya. Hindi kami ikinasal. Nung nalaman niyang buntis siya, sabi niya gusto niya ituloy. Sabi ko, sige, suportahan kita. Pero pagkapanganak, nawala. Iniwan niya ako. May sulat lang. Sabi niya, hindi niya kaya. Ayaw niya maging ina. Masakit siguro, bulong ni Sofia. Opo. Pero mas masakit kung pinilit ko siyang manatili. Baka si Bella ang masaktan. Kaya okay lang. Ako na lang. Kaya ko naman. Pero sa tono niya, rinig ni Sofia ang takot. Ang pagod. Ang pag-aalinlangan. Dati po ba kayong construction worker talaga? Tanong niya. Umiling si Miguel. Hindi. Nagtapos ako ng business management. Cum laude pa nga. Pero nung nabuntis si Lee, yung girlfriend ko, huminto ako sa pag-aaral ng masters. Kailangan ko ng mabilis na pera. Kaya construction. Mataas ang bayad pag skilled ka. Nag-aral ako ng welding, carpentry. Goods naman. Hanggang sa may aksidente. Natigilan si Sofia. Cum laude. Business management. Bakit hindi kayo bumalik? Sa corporate. Ngumiti ng malungkot si Miguel. Walang makakapag-alaga kay Bella. Walang magtitiwala sa akin na may dalang sanggol sa interview. Saka, tingnan niyo ako. Mukhang construction worker na talaga. Nawala na yung dating Miguel. Umiling si Sofia. Hindi. Nandyan pa rin. Makikita mo rin. Tumingin sa kanya si Miguel, matagal, at may ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi. Salamat, Sofia. Hindi ko alam kung bakit ka ganito. Pero salamat. Natulog silang tatlo ng gabing iyon. Si Miguel at Bella sa kama, si Sofia sa couch. Ayaw sana ni Miguel, pero pinilit ni Sofia. Mas kailangan nyo, sabi niya. Kinabukasan, gising na si Miguel bago sumikat ang araw. Nagluto siya ng itlog at sinangag gamit ang mga nakita niya sa kusina ni Sofia. Nang magising si Sofia, nakita niya ang hapag na may pagkain na. Hala, bakit ka pa nagluto? Tanong niya, namumula. Pasasalamat lang, sabi ni Miguel. Saka last meal namin dito. Aalis na kami. Saan kayo pupunta? May kaibigan ako sa Bulacan. Tinext ko kagabi. Sabi niya pwede muna kami doon. Magtratrabaho na lang ako sa palengke nila. Tumango si Sofia, pero may bigat sa dibdib niya. Bakit parang ayaw niyang umalis sila? Bago umalis, nag-iwan si Miguel ng sulat sa mesa. Hindi na niya hinintay na basahin ni Sofia. Umalis lang sila, dala si Bella nang umingiti na ngayon,
mukhang busog at masaya. Binasa ni Sofia ang sulat. Sofia, salamat. Hindi ko kayang isulat lahat ng pasasalamat ko. Baka naman balang araw, masuklian kita. Si Bella, maalala ka niya. Ako, hindi ko talaga makakalimutan. Sana maging masaya ka palagi. Miguel. Napaluha si Sofia. Bakit? 3 araw lumipas. Bumalik si Sofia sa normal niyang routine. Trabaho, uwi, tulog. Pero hindi niya makalimutan sina Miguel at Bella. Minsan, gabi-gabi, naiisip niya kung okay na kaya sila. Pero sa ika-4 na araw, may announcement sa office. May bagong C tayo, sabi ng manager nila. Galing siya sa ibang bansa. Babalik siya ng Pilipinas para i-run ang company. Big shot daw. Meeting mamaya, introduce niya sarili niya. Wala sa mood si Sofia. Ayaw niya ng bagong boss. Baka demanding. Baka strict. Pero nung pumasok siya sa conference room, natigilan siya. Nakatayo sa harapan ang isang lalaki. Naka 3-piece suit. Naka-gel ang buhok. Maayos. Professional. Guwapo. Pero kilala niya ang mukha. Si Miguel. Nagtama ang mga mata nila. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Bumuka ang bibig niya. Sofia. At naramdaman ni Sofia na ang mundo niya ay biglang nag-spin. Hindi makagalaw si Sofia. Parang tumigil ang oras. Ang buong conference room ay puno ng mga empleyado, mga executives, lahat nakatayo, naghihintay na magsalita ang bagong C. Pero si Miguel, o sino man talaga siya, ay nakatingin lang kay Sofia. Gulat na gulat, halos hindi makapaniwala. Kumurap si Miguel, at bumalik sa professional mode niya. Ngumiti siya sa lahat, malawak, confident. Good morning, everyone. I'm Miguel Santillan, your new C. Santillan. Hindi Romero. Nanlaki ang mata ni Sofia. Nagsinungaling siya. I know this is sudden, patuloy ni Miguel, si Miguel Santillan, habang naglalakad sa harap. I just arrived from Singapore last week. I've been managing our regional operations there for the past 3 years. Now, I'm here to take over the Philippine office. I'm looking forward to working with all of you. Nag-applause ang lahat. Pero si Sofia ay tulala pa rin. Hindi siya makariyak. Ang utak niya ay puno ng tanong. Bakit? Paano? Ano ang ibig sabihin nito? Natapos ang meeting. Nagsimula nang lumabas ang mga tao. Pero bago pa man makalabas si Sofia, narinig niya ang boses ni Miguel. MS. Delgado, pwede bang manatili ka sandali? Natigilan siya. Formal. Professional. Ang layo sa Miguel na nakausap niya ng gabing iyon. Nang matira silang dalawa lang sa conference room, sumara si Miguel ng pinto. Huminga siya ng malalim at hinarap si Sofia. Hindi mo ako kinikilala, no, sabi niya, at ngayon, bumalik na ang tono ng boses niya, ang Miguel na nakilala ni Sofia. Kilala kita, sagot ni Sofia, medyo malamig ang tinik. Ang tanong ko, sino ka ba talaga? Naupo si Miguel sa gilid ng mesa, hindi sa upuan. Parang gusto niyang maging casual, pero hindi niya alam paano. Totoo lahat ng sinabi ko sa'yo, simula niya. Laha. Ang pangalan ko lang, ginamit ko ang apelyido ng mama ko. Romero. Kasi ayokong malaman ng pamilya ko na nasa kalye ako noon. Pamilya mo, ulit ni Sofia. Tumango si Miguel. Si Bella, totoo. Anak ko siya. Ang nanay niya, iniwan niya kami. Pero hindi construction worker ang tunay kong trabaho. I mean, ginawa ko yun, pero temporarily lang. Dahil, tumakas ako. Tumakas. Huminga ng malalim si Miguel. Nung nalaman ng pamilya ko na nabuntis ko si Lee, galit na galit sila. Lalo na ang tatay ko. Siya ang founder ng kumpanyang ito. Sinabi niya sa akin, Miguel, pag itinuloy mo yan, wala ka ng mana. Wala ka ng pamilya. Mag-isa ka. Pero hindi ko kayang iwan si Lee. Hindi ko kayang iwan si Bella, bago pa man siya ipanganak. Nakinig si Sofia, tahimik, pero ramdam niya ang sakit sa bawat salita ni Miguel. Kaya umalis ako. Tumakas. Tumigil sa masters. Tumigil sa training para maging C. Naghanap ng simpleng trabaho. Construction, delivery, kahit ano. Basta may pera. Pero nung ipanganak si Bella, umalis si Lee. Naiwan ako mag-isa. Tapos yung aksidente, lahat bumagsak. Tapos ngayon, Sika, tanong ni Sofia, hindi maintindihan. Ngumiti ng mapait si Miguel. Namatay ang tatay ko. Last month. Heart attack. At sa will niya, iniwan niya sa akin lahat. Ang kumpanya, ang pera, lahat. Pero may kondisyon, kailangan kong bumalik, kailangan kong pamunuan ang negosyo. Kung hindi, mapupunta sa ibang board members.
Kaya bumalik ka. Tumango si Miguel. Para kay Bella. Kailangan niya ng future. Kailangan niya ng stable life. Hindi ko siya maibibigay yun kung construction worker lang ako. Kaya bumalik ako. Pero, nung gabing yun, nung nakita kita, tumingin siya kay Sofia, diretso sa mga mata niya. Wala pa akong access sa pera ng tatay ko. Naghihintay pa ng legal documents. Kaya technically, wala talaga akong pera noon. Nawalan kami ng apartment kasi ang kaibigan ko na nagpapahiram, kinailangan na niya yung space. Totoo yung laha. Wala akong gatas para kay Bella. Umuulan. Wala akong matuluyan. Ikaw ang tumulong. Ikaw lang. Napalunok si Sofia. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi, nahiya ko, sabi ni Miguel. Nakakahiya. Akong may education, may background, pero nasa kalye. Tapos ikaw, simple lang, pero mas mayaman ang puso kaysa sa pamilya kong milyonaryo. Gusto kong maging honest, pero takot akong isipin mo na niloloko kita. Na may ulterior motive ako. Napaupo si Sofia. Bigat ng naririnig niya. Sofia, tawag ni Miguel, malumanay. Naiintindihan ko kung galit ka. Kung disappointed ka. Pero gusto kong malaman mo na yung tulong mo. Yung simpleng gawa mo ng kabutihan. Binago mo buhay namin ni Bella. Naalala mo ba nung sinabi mo sa akin na nandyan pa rin ang dati kong sarili? Na makikita ko rin siya. Dahil sa'yo, nahanap ko uli. Kaya bumalik ako. Kaya hinarap ko ang takot ko. Tumayo si Sofia. Miguel, hindi ako galit. Nagulat lang ako. Overwhelmed. Kasi iniisip ko pa rin kayo nitong mga nakaang araw. Kung nasaan na kayo. Kung okay na kayo. Tapos ngayon, nandito ka, nakasweet, parang panaginip. Lumapit si Miguel. Hindi panaginip. Totoo to. At gusto kong pasalamatan ka ng maayos. Hindi lang basta thank you. Gusto kong. Tumunog ang telepono ni Sofia. Tumingin siya. Ang sekretary. Ma'am Sofia, may urgent task daw po kayo sa marketing. Napabuntong hininga si Sofia. Sage, salamat. Tumingin siya kay Miguel. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Tumango si Miguel. Siyempre, trabaho muna. Pero, pwede ba tayong mag-usap ulit? Mamaya. After work. Nag-atubili si Sofia, pero tumango rin. Buong araw, hindi makapag-focus si Sofia. Ang isip niya ay kay Miguel. Sa kwento niya. Sa Bella. Sa laha. Pagdating ng 6:00 ng gabi, natapos na ang shift. Palabas na sana si Sofia, nung may kumatok sa cubicle niya. Si Miguel, may daladalang paper bag. Libre mo ako ng dinner, sabi niya, ngumingiti. Please. Napangiti rin si Sofia. Ikaw dapat ikaw ang libre. Nga pala, tawa ni Miguel. Sage, ako libre. Tara. Pumunta sila sa simpleng Japanese restaurant malapit sa office. Hindi fancy, pero masarap. Habang kumakain, nagkwento ulit si Miguel. Mas detalyado ngayon. Si Bella, kasama ko siya sa kondo ngayon. May yaya na. May maayos ng kwarto. Laha. Pero kagabi, hinanap niya yung shirt mo. Napatigil si Sofia sa pagkain. Ha? Yung shirt na binigay mo. Nakablanket niya yon nung matulog siya sa bahay mo. Ngayong gabi, hinanap niya. Umiyak siya. Kaya naisip ko, baka pwedeng bisita kayo minsan. Namula si Sofia. Gusto niya talaga. Saka ako rin, sabi ni Miguel, seryoso na ngayon. Sofia, alam kong kakakilala lang natin. Alam kong weird ang lahat ng nangyari. Pero, gusto kong makilala ka. Gusto kong malaman kung pwedeng maging parte ka ng buhay namin ni Bella. Bilang kaibigan man lang. Kahit ano. Tumingin si Sofia sa kanya. Nakita niya ang sincerity. Ang pag-asa. Ang takot na tanggihan siya. Sage, sabi niya, ngumiti. Bibisita ako. At ngumiti si Miguel, yung ngiting parang bata, masaya, relief. 2 linggo ang lumipas. Regular nang bumibisita si Sofia sa kondo ni Miguel. Hindi dahil niya ito, sa totoo lang, sa office, professional lang sila, boss-employee. Pero pagkatapos ng trabaho, sabay silang umuwi, at kasama nila si Bella. Si Bella, sobrang attached na kay Sofia. Tuwing nakikita niya si Sofia, naingiti, magtataas ng mga kamay, gusto nang yakapin. At si Sofia, hindi niya alam na kaya pala niyang mahalin ang batang hindi naman sa kanya. Isang gabi, habang natutulog si Bella, nag-usap sila ni Miguel sa balcony. Alam mo ba, sabi ni Miguel, nung nawala si Lee, akala ko hindi na ako makakaintindi ulit ng babae. Akala ko, mag-isa na lang ako habang buhay. Pero ikaw, Sofia,
Ikaw ang nagpakita sa akin na may mga taong tumutulong kahit wala silang kapalit, na may mga puso pa ring malinis. Miguel, simpleng tulong lang yon, sabi ni Sofia. Umiling si Miguel. Hindi. Para sa akin, yun ang lahat. At gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. Hindi bilang empleyado. Hindi bilang taong tumulong. Kundi ikaw. Si Sofia. Yung babaeng kumakain ng instant noodles, kahit pagod na pagod. Yung tumutulong kahit kulang din. Yung gusto kong makasama araw-araw. Napatigil si Sofia. Ang puso niya ay tumibok ng malakas. Pero alam ko, patuloy ni Miguel, na bago lang lahat. Kaya kung hindi ka pa ready, okay lang. Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Lumapit si Sofia. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Hindi mo na kailangan maghintay, bulong niya. Kasi nandito na ako. At sa gabing iyon, sa balkoni ng kondo ni Miguel, sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, nagsimula ang kanilang kwento. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa simpleng kabutihan na naging simula ng lahat. 6 na buwan ang lumipas. Si Sofia ay naging permanenteng parte na ng buhay ni na Miguel at Bella. Hindi pa sila officially na mag-asawa, pero parang pamilya na. Sabay silang kumakain, sabay naglalaro kay Bella, sabay nag-aalagang mabuti. Isang araw, habang nasa park sila, nakita nila si Lee, ang dating girlfriend ni Miguel. Ang ina ni Bella. Lumapit si Lee, nanginginig. Miguel, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Miguel kay Sofia. Tumango si Sofia. Okay lang. Kausapin mo siya. Lumayo si Lee at Miguel. Naiwan si Sofia kasama si Bella, nang umingiti, walang alam sa mundo. Pagbalik ni Miguel, maamo ang mukha niya. Humingi siya ng tawad, kwento niya. Sabi niya, hindi niya raw kaya noon. Bata pa siya. Takot. Pero ngayon, na-realize niya kung anong nawala sa kanya. Gusto niya raw makita si Bella. Ano sabi mo? Tanong ni Sofia. Sinabi ko na pag-iisipan ko. Pero si Bella, deserve niya na malaman kung sino ang tunay niyang nanay. Pag lumaki siya, siya na ang magde-decide kung gusto niya makilala si Lee. Tumango si Sofia. Tama yan. Ikaw ang tatay. Alam mo ang tama. Ngumiti si Miguel. At ikaw ang... Natigil siya. Sofia, ano ka ba talaga sa buhay namin? Ngumiti si Sofia. Ako yung taong nagtuloy sa inyo ng isang gabi. Tapos ngayon, nandito pa rin. Kasi gusto ko. Gusto ko ring nandito ka, bulong ni Miguel. Palagi. At sa simpleng sagutan na iyon, naramdaman nilang dalawa na kahit anong mangyari, kahit anong dumating, nandoon sila para sa isa't isa. 3 taon pagkaan. Si Bella ay 4 na taong gulang na. Matalino, masayahin, puno ng buhay. Tumatawag na siya kay Sofia ng Mama Sof, at kay Miguel ng Papa. Masaya sila. Si Miguel ay naging isa sa pinakasuccessful na C sa industriya. Pero hindi niya nakalimutan ang pinagmulan. Gumawa siya ng foundation para sa mga single parents, tumutulong ng shelter, gatas, pabahay. Inspired lahat sa karanasan niya. At si Sofia, hindi na assistant. Naging marketing head na siya. Pero hindi dahil girlfriend siya ni Miguel. Dahil galing niya, dahil sipag niya, dahil deserve niya. At sa isang simpleng gabi, sa parehong apartment ni Sofia, kung saan nagsimula ang lahat, ngayon ay ginawang museum na memorya nila. Lumuhod si Miguel, may hawak na singsing. Sofia Delgado, katanggapin mo ba ang lalaking nakita mo sa kalye? Yung basang-basa, walang pera, walang direksyon. At tanggapin mo ba siya bilang asawa mo? Tumawa si Sofia, may luha. Tinanggap ko na siya noon pa. Ang tanong, katanggapin mo ba ako? Yung simple lang, walang ambisyon maging mayaman, gusto lang. Tumulong. Ikaw ang pinakamayamang parte ng buhay ko, sabi ni Miguel. At sinabi ni Sofia ang sagot na hinihintay niya ring sabihin mula noong una. Siyempre. At sa gabing iyon, sa simpleng apartment, sa simpleng tanong, nagtapos ang kwento. O mas tama siguro, nagsimula ang bagong kabanata. Ang kabanata kung saan ang isang gabi na kabutihan ay naging habambuhay na pagmamahal. Dahil minsan, ang mga pinakamahalagang tao sa buhay natin ay hindi dumarating sa magagarang kaganapan o sa planong pagkikita. Minsan, dumarating sila sa ulan, sa kalye, sa oras na least expected mo. At si Sofia, hindi niya inakala na ang pagtulong niya sa isang lalaking may daladalang sanggol ay magiging simula ng kanyang forever. Pero ganoon talaga ang buhay. Pag nagbigay ka ng kabutihan, babalik rin sa'yo. Hindi palaging pera, hindi palaging tagumpay. Minsan, bumabalik ito bilang pag-ibig, bilang pamilya,
bilang tahanan. At para kina Sofia, Miguel, at Bella, iyon ang sapat na. Iyon ang higit pa sa sapa. Iyon ang lahat.